gas station sa Alabama, Amerika sinalpok ng isang truck. Pero hindi aksidente ang nangyari dahil sinadya ng customer na banggain ang gasolinahan. Nagalit daw kasi siya nang malamang kailangan muna siyang magbayad bago magamit ang pump ng gasolina. Agad namang hinabol ng mga pulis ang lalaki na kinailangan pang gamitan ng stun gun para makontrol. Bulkan sa ilalim ng dagat na malapit sa Japan, sumabog. Nakunan pa ng Japanese Coast Guard ang biglaang buga ng tubig at usok. Pinaniniwala ang galing ito sa bulkan na nasa ilalim ng Pacific Ocean malapit sa isla ng Iwo Jima sa Japan. Taong 2005 pa raw nang huling nagkaroon ng underwater eruption sa lugar na ito. Seguridad sa paligid ng isang US military training facility sa Pakistan pinaigting. Kasunod ito ng insidente ng suicide bombing kahapon na ikinasawi ng 6 na tao. Nangyari ang pag-atake malapit sa isang eskwelahan kaya ilan sa mga namatay ay mga batang estudyante. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umatake ang mga militante sa naturang lugar na malapit sa kritikal na Pakistan-Afghan border. 3 dairy plant manager at isang milk dealer arestado sa China dahil sa umano'y pagbebenta ng gatas na may melamine. Ayon sa investigasyon, hinahaluan ng pabrika ng 1 litrong expired na gatas ang kada 2.5 litro ng gatas. Naglunsad na ang pamahalaan ng China ng 10-day crackdown laban sa mga nagbebenta ng kontaminadong gatas. Samantala sa ating balitang pagkalusugan, vegetative brain injury patients, so yung mga pasyenteng hindi na nakakagising at nakakagalaw, nakitaan ng senyales na may malay ayon sa pag-aaral. Sa pamamagitan niya ng isang uri ng brain scanning machine sa Belgium. Dahil sa resulta ng pag-aaral, humahanap na ang mga doktor ng posibleng paraan para makausap ang mga pasyente. Pandan ay pinanganak sa Washington, D.C. sa Amerika, umalis na patungong China. Mula sa kanyang tahanan sa National Zoo, sinakay po si Tai Shan sa isang crate. Sa hiwalay na crate naman, isinakay ang imbak ng kawayan para may mangata siya sa eroplano. Maging bahagi si Tai Shan ng isang breeding program para tulungan ang pagdami ng kanyang mga kalahi sa China. Sa isang zoo sa Scotland naman, isang white rhino ang ipinanganak. Dahil ispatan ang pagsilang ng baby white rhino ng isang babae sa pamamagitan ng internet webcam. Napasina lang daw ng babae na pumutok na ang water bag ng inang rhino kaya tumawag siya sa zoo. Dahil dyan maayos na naalalayan ng staff ng zoo ang panganganak. Pinangalanan po ang baby white rhino na Ailsa. Ilang negosyo papatok daw ngayong Year of the Golden Dragon. At kung ano-anong klaseng negosyo yan, alamin sa report ni Jamie Santos. Ilang araw na lang sasalubungin na ng mga Filipino-Chinese ang Year of the Golden Tiger sa Araw ng Puso. At heto ang good news. Sabi ng Feng Shui Master Joseph Cao Kamshing, di raw tulad ng nakaraang 2 taon na sinapol tayo ng krisis sa ekonomiya. Asahan daw na mas gagaan ang ating buhay pinansyal. This year is a good year. Peaceful year. And safe, money can come. But of course, you cannot say it will come. Of course, people have to put more effort. Katunayan, marami raw magagandang negosyo ang pwedeng pasukin ngayong 2010. Dahil metal ang dominanting elemento sa Year of the Tiger, suswertihin daw ang papasok sa metal business. Tulad ng jewelry business at car sales. Tatabo rin daw ang mga magnenegosyo ng damit at syempre pa, pagkain. Gayon din ang mga sasalang sa turismo at banking. Kaya naman ilan sa ating mga kababayan ang naghahanda na rin ng mga pampaswerte na ngayong taon daw ay makaranas sila ng kahit konting kaginhawahan. Ang kasabihan ng mga matatanda, shorty na nga daw, pagbilog. Mga dalandan, pwede na yung mangga, o mga punggan. Makakatulong sa amin dahil yun ang paniniwala nila, kahit naman Katoliko tayo. Siyempre, gusto rin natin maganda rin buhay. Pero syempre sa huli at kahit si Master Shing na rin ang nagsabi, ang mga pampaswerte gabay lang daw sa mas masaganang buhay. Dahil sa huli, nasa tao pa rin ang gawa. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Social networking site na Facebook, 6 na taon na
At habang tumatagal, lalong dumarami ang mga user. Dito sa Pilipinas, mahigit 8 milyon na ang gumagamit ng sikat na website. Narito ang report. Mula sa mga video hanggang sa mga SOS calls. Sa social networking sites gaya ng Facebook, nagpaabot ng impormasyon at humingi ng tulong ang maraming Pilipinong nakulong sa kanilang mga bahay noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Maging ang mga makabuluhang kampanya gaya ng breast cancer awareness, ipinagugulong na rin pati sa Facebook. Sa mahigit 350 milyong Facebook user, lampas 8 milyon po dyan ang mga Pilipino. The fact that Filipinos like to chismis makes it much easier for Facebook to grow. At sa bilang na yan ng mga Pinoy, marami ang nauhumaling sa mga Facebook games. Sa mga larong ito kasi, halimbawa, maaari kang maging mobster sa Mafia Wars, maging barista o restaurateur sa Cafe World, o di kaya'y maging virtual magkasaka sa Farmville o Farmtown. Yung sa Farmville kasi, magtatanim. Hilig ko naman talaga pagtatanim kahit noon. So dito ko ginagawa yun, wala naman kasi kaming garden. Kasi dati naranasan ko na yung nabubulukan ka. Yung syempre parang nakaka-depress. Kaya ang ginagawa ko, kapag kunwari, every 2 hours yung tiyatanim ko, every 4 hours, nag-a-alarm ako para hindi siya mabulok. Kung bakit nauhumaling tayo mga Pilipino sa mga larong iyan o maging sa walang sawa lang sa pag-update ng mga status natin sa Facebook, hindi na dapat ipagtaka ayon sa grupong Facebook Developers Garage Philippines. I believe na yung Philippines is #1 user on social networking and also on the web. Para sa unang balita, Michael Fahad reporting. Kabo ang kita ng Titanic sa Amerika, nalagpasan na rin ang Avatar. Mahigit $601 million ang kita nito sa Amerika, mas mataas ng $300,000 sa Titanic. Naabot yan sa loob lang ng 47 araw. Di hamak na mabilis kaysa sa mahigit 200 araw para kitain niya ng Titanic. Tuwang-tuwa naman si Director James Cameron sa laki ng kinita ng Avatar. Balik telebisyon naman ang bida ng Dawson's Creek na si James Van Der Beek. Pero hindi na bilang ang karakter na si Dawson Leary, kundi bilang isang doktor. Gaganap siya bilang bagong chief ng intensive care unit na si Joe Briggs sa medical drama ng NBC na Mercy. Bagamat baguhan sa kwento, wala raw takot si Briggs sa mga datihan ng staff ng ospital. Ibang-iba nga ang karakter sa role na nagpasikat sa kanya sa Dawson's Creek. At ang hirit natin mamaya, isang sawa na huli sa Iloilo City. At asong na-rescue habang lumulutang sa nagyayelong dagat sa Poland, may bago ng amo. Balitang showbiz, narito na sina Kuya Lar at Susie. Yes, good morning to. Good morning po mga kapuso, mga ka-GMA Pinoy TV, mga ka-chika. Kung hanap niyo yung romantic date ngayong Valentine's Day, merong back-to-back concert ang Side A, Freestyle at si Soul Siren, Nina. Yes! Ako siguro naka-inlove na kanta yun, Kuya Lar. Fan ako nung tatlong yun. Yes. Ito ang ating naakwentuhan ng tatlong big acts for Valentine's Day. Ready na ba kayong ma-in-love ngayong Valentine's? Ito na ang perfect time para sa inyo, ang Love to Love to Love the Concert. Kasama ang mga nangunguna sa mga ka-in-love na kanta, ang Freestyle, Side A at si Nina. Pero paano naman ang love life ng Soul Siren na si Nina? Masama pa ba ang loob niya sa kanyang ex na si Nyoy? Oo naman, sa ginawa niya sa akin. Kasi hindi biro yun eh. Kumbaga, nung time na nangangailangan siya sa akin, hindi naman ako nag-hesitate na ibigay sa kanya. Pero yung time na parang kailangan ko na kung ano yung sa akin, biglang pinahirapan ako at nagsinungaling pa siya. So, sobra akong masama yung loob ko. Balita namin pinagsisiyan daw ni Nyoy